Hello business owners! Alam nyo ba na merong 4 stages ang ating negosyo? These stages are progressive. Itong stages na to ay hindi nakabase kung gaano ka nakatagal sa negosyo. Hindi rin to nakabase kung gaano nakadami yung branches mo. Hindi rin ito nakabase kung gaano nakalaki yung working capital mo. At lalong-lalo na hindi ito nakabase kung gaano nakadami ang empleyado mo. Gusto mo bang malaman kung anong stage na ang business na meron ka ngayon? Pakinggan mo ito hanggang sa uli. Stage number 1. Ito yung tinatawag na aspire stage. Ito yung beginning stage na kung saan parang nangangarap ka palang magnegosyo. Ito yung stage kung saan nakikita mo social media, may mga negosyong magagandang lumalabas na parang gusto mo rin siyang gawin at gayahin. Ito yung stage na nagsisimula ka na magbenta ng iba't ibang mga product at nilolaunch mo yung mga bagong product. Ito rin yung stage na kung saan ginagawa mo yung selling as a sideline. It's more of a hobby than a hustle sa ngayon, for now. At sadly, ito rin yung stage na sobra yung energy mo, na talagang ang sipag mo, na talagang ganado ka, kaso you lack clarity and direction. Also, overwhelmed ka rin ng choices. Ang dami mong gustong ibenta, ang dami mong gustong i-market, hindi mo pa rin ganun maintindihan kung ano ba talaga yung clear path at target market mo. Sadly, ito rin yung stage na kung saan constant yung investment, na talagang lagi kang kumukuha sa savings mo, laging kang kumukuha sa sweldo mo, kasi kailangan mo ng investment para tumakbo yung negosyo mo. At ang pinaka nakakalungkot, in this stage, marami yung nag-give up. 90% ng mga nagninegosyo in this stage nag-give up. They suddenly nawawala na sila ng gana, and also dahil hindi nga clear yung direction, yung next step, hindi na nila tinutuloy yung pagninegosyo. Now, second stage. Ito naman yung commit stage. Ito yung stage na kung saan, yes, you finally decided. Ito na, talagang 100% game na ako, magnenegosyo na ako. All in na ako. Yan. You decided then to register your business. You made it official. Etong dream ko, ito na, sisimulan ko na. Ito yung commit stage. Dito sa stage na to, hindi pa ganun kalaki yung income mo, and also inconsistent pa yung cash flow mo. Hindi mo pa alam kung ano yung magiging benta mo sa kabuuan ng katapusan. And also, ito rin yung stage that you are wearing too many hats. Ibig sabihin, ikaw yung nagbebenta, ikaw yung nagpo-post, ikaw yung nag-online selling, diba? Ikaw yung nagmi-meet up, ikaw yung nagde-deliver, ikaw din yung nagpo-follow up. So, halos ikaw talaga lahat gumagawa. Kaya ang ibang tawag dito sa stage na to is hustling stage or struggling stage. Yan, survival stage. Na kung hindi ka magbebenta, wala kang kita. Kung hindi ka gagalaw, hindi uusad yung negosyo mo. And sadly, in this stage, nagkakaroon ka ng self-doubt. So, medyo nagdududa ka. Itutuloy ko pa ba itong negosyo to? Worth it pa ba to sa pagod ko? Ayan. So, medyo nagdududa ka kung dito ba talaga ako, para dito ba talaga ako sa negosyo to. And your business in this stage will not run without you. Ayan. Hindi ka pwedeng magbakasyon dahil hindi ka makakabenta kung wala ka. Ito yung isa sa pinakamalaking pagkakamali ng mga negosyante. Dahil nasa commit stage pa lang, dahil nga akala maganda na yung benta, lumalaki yung benta, is nag-e-explore na ng other businesses. Delikado po yun. Kasi you are wearing too many hats, and then magdadagdag ka pa ng another business, hindi mo kakayanin. Dahil kailangan, ang unang ginagawa natin is nagbibuild tayo ng team at nagbibuild tayo ng system. So kapag nag-scale up ka, na nasa commit stage ka pa lang, we are bound for failure and disaster. And the third stage, ito na yung tribe, tinatawag nating tribe stage, na kung saan, ito na, stable na yung business mo. You build a solid, steady machine.
yung income mo consistent na rin. So, predictable na kung magkano yung darating sa'yo in a month. Hindi, syempre, hindi siya eksaktong-eksakto, ganun sa business, pero predictable na. Kaya mo nang ma-estimate kung magkano yung kikitain mo sa loob ng isang buwan. In this business also, pwede ka nang magbakasyon. Kaya mo nang magbakasyon kasi naka-establish ka na ng team. Meron ka nang naiiwan ng mga team. So kahit nakakabakasyon ka na ng 1 linggo, 2 linggo, tatakbo yung negosyo kahit wala ka. Sadly, in this stage, yung growth mo nagpa-plateau. Meaning, nagiging steady yung growth mo. So hindi na siya ganun kabulusok, parang napapansin mo, ganun at ganun na lang din yung nagiging income mo. Kaya, in this stage din also, medyo nawawala yung excitement mo. We need to watch out for that. Also, in this stage, nagkakaroon ng operational inefficiency. Meaning, gumagana naman yung sistema mo, gumagana naman yung ginagawa mo sa business mo, kaso lang, merong leak sa system. May mga napapansin ka na kailangan pang i-improve, may mga napapansin ka na kailangan pa itipid dito sa sistema mo. Pero ito yung pinakakailangan nating i-watch out dito sa stage na to. Ito yung deep emotional crash. Ano yung deep emotional crash? Ito yung parang nawawala na yung spark mo sa negosyo, nawawala na yung gana mo sa negosyo. You feel empty. Yes, may mga success pa rin, pero parang normal na lang siya sa'yo. And the fourth stage of business is the scale stage. In this stage, expansion begins na. No? Growth isn't the goal anymore. It's the default na. Automatic na yung growth natin. System-driven growth. Every move is powered by process, not pressure. So, napakaganda na po yung sistemang nabuo natin dito. At ito po yung sinasabi natin that even we die, tatakbo po yung negosyo. Dahil ang ganda na po ng nabuo natin. But also, meron ding kailangan tayong i-watch out in this stage. Outgrowing current system. Meaning, yung system natin kailangan pa rin po nating ini-innovate dahil ang market po nagbabago. And so as our leadership and our people. Kapag napabayaan po natin, hindi tayo nag-innovate, hindi natin inaral yung market, hindi tayo nag-training, hindi natin pinatraining yung ating leaders and also yung ating mga personnel, maaari pa rin po tayong maiwan kahit nasa scale stage na tayo. So, these are the 4 stage of our businesses. Kung feeling mo nasa anong stage ka ngayon ng business mo at gusto mong mag-level up, gusto mong mag-move up to the next stage, I am here to help you, to provide you the specific strategy at kung anong pwedeng gawin para mag-level up yung business mo. If you are interested, PM me or sign up below. Thank you very much. God bless everyone.